Marami po ang naniniwala sa slogan na "Once saved, always saved." Pero sa video na ito, tatalakayin ko po ang mga problema sa paggamit dito. So what's the problem? Naniniwala po ako sa eternal security. Check, Naniniwala po ako na makapangyarihan ng Diyos para tuparin ang pangako niya. check, Naniniwala po akong kaya ng Diyos na ingatan yung mga anak niya. check. Naniniwala po akong walang tunay na mananampalataya ang mapapahamak. Check! Hindi po ako naniniwala sa losing salvation. Check! So ano po ba ang problema ko sa slogan na "Once saved, always saved"? Nakita ko po kasi yung kung paano ito inaabuso ng iba. And sa ibang case, ginagamit po ito para magkaroon ang tao ng false confidence na kahit ang scriptures ay hindi naman binibigay. Sa dulo po ng video na ito, ipapakita ko rin sa inyo ang isang phrase na itinuro na rin ng iba at sa palagay ko po ay nagpapakita ng mas malinaw na turo sa eternal security kesa sa OSAS at hindi po nagkokos ng misunderstanding. Pag-usapan po natin ang problema sa slogan na "Once saved, always saved". Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Bago po ako ma-misunderstand ng ibang mga kapatid, gusto ko pong maging malinaw sa inyo na hindi ko tinutuligsa yung doctrine of eternal security. Malinaw po ang sinabi ni Jesus sa scriptures, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Ang kaligtasan po natin ay nakasalalay lang kay Kristo. Nakasalalay po dun sa natapos na ginawa niya sa krus. Wala po tayong ambag dun. Hindi po nakabatay ang kaligtasan natin sa magagawa natin. So hindi po ako makikipag-argumento laban dun sa security ng believers. Ang pag-uusapan po natin ay kung malinaw bang naipapakita ng slogan na "Once saved, always saved" ang tinuturo ng Bible tungkol sa kaligtasan. At sa akin pong palagay, hindi. Ito po ang unang problema. Sa palagay po ng iba, dahil sa "once saved, always saved", okay lang ang magkasala, na meron silang lisensya para sumuway sa Panginoon. Was that wrong? Ang problema po dito, never nyo pong mababasa sa Bible na okay lang magkasala. Wait, what? Marami pong Bible teachers po na ginagamit ang OSAS pero tama naman po ang kanilang turo. They preach holiness, they preach obedience, they preach discipleship. At salamat po sa Panginoon kung yan ang tinuturo ng church leaders nyo. Pero sadly, hindi po lahat ganyan ang naririnig mula sa mga teachers sa churches nila. Yung iba ang naririnig, kung dinasal mo ang sinner's prayer, langit na ang punta mo. Hindi naman mahalaga kung paano ka mamumuhay. Ang mahalaga, sure ka na sa langit. Si Paul nga po mismo, kinorek ang ganitong misunderstanding. Sa Romans 6, tinanong po niya, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Ang sagot po niya, aba, hindi pwede. Ang tunay po na biyaya ay hindi nag-encourage ng rebellion, kundi nagbabago ng buhay. Isa po sa mga strong verses na ginagamit ng mga naniniwala sa OSAS ay ang John 10:28-29. Yun po yung verses na nagsasabing hawak ka ni Kristo at ng Ama kaya safe na safe ka. Pero dinescribe din po ni Jesus kung sino yung mga safe na yon sa kamay niya sa verse 27. So aatras lang po tayo ng isang verse at ang sabi doon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ngayon dapat maging malinaw po na hindi ang pagsunod natin kay Kristo ang nagliligtas sa atin. Pinapakita lang po nito or pinapatunayan nito na tupa nga niya tayo. Kung talagang naiintindihan mo kasi ang grace, hindi mo gagawin kung ano lang ang gusto mo, kundi yung gusto ng nagparana sa'yo ng biyaya. Ang pagsunod po kay Kristo ay hindi salvific. Hindi ito nakakapagligtas. Pero hindi rin po ito option para sa isang believer. Yes, may struggles pa rin ang isang Kristiyano, nagkakasala pa rin siya. At ang sabi nga po ni John sa ibang sulat niya, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Pero sabi niya rin po dun sa ibang verse, ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Hesukristo ang matuwid.
Nagkakasala po ang isang Kristiyano, pero hindi siya komportable sa kasalanan. Alam niyang may mali pag nagkakasala siya. Makikita po natin dito na kapag hiniwalay natin ang osas sa buhay ng isang mananampalataya, nami-misunderstand talaga siya. Yung pangalawang concern ko po ay tungkol sa foundation ng assurance ng isang professing believer. Kapag tinanong mo sila kung bakit sila nakakatiyak na meron silang buhay na walang hanggan, ang isasagot po ng iba, hindi si Kristo. Ni hindi nga rin po yung ginawa ni Kristo eh. Ang isasagot nila ay yung ginawa nila. Sasabihin nila, alam kong ligtas ako kasi nanalangin ako ng pagtanggap noong 8 years old ako. Yung iba, sasabihin, alam kong ligtas ako kasi nagpunta ako sa harapan nung nag-altar call si pastor or si Billy Graham. O tapos yung iba, ang sasabihin pa, alam kong ligtas ako kasi sumunod ako sa panalangin ng pastor namin. So, kitang-kita niyo po sa mga sagot yung absence ng tanging makakapagligtas sa atin. Pero kung tatanungin mo siya, kumusta ang relasyon mo kay Kristo? 'Di ba wala na nga yung Panginoong Hesus sa mga dahilan kung bakit siya ligtas, wala pa siyang interes kay Kristo, walang pagkauhaw sa salita ng Diyos, walang pagkalungkot sa kasalanan, wala kang makitang bakas ng pagmamahal para dun sa sinasabi niyang Panginoon niya. And yet sasabihin po nila, "Di ko naman kailangang mag-alala kasi once saved always saved," 'di ba? Pansinin niyo po kung nasaan yung confidence nila. Wala kay Kristo, wala sa mga pangako ni Kristo, wala sa ginawa ni Kristo, kundi nandun sa isang bagay na ginawa nila in the past. Or worse, andun sa slogan na na-misunderstand nila. Yes, dapat sumampalataya tayo sa Panginoon para maligtas. Pero ang halaga po ng pagsampalataya natin ay wala dun sa believe, wala dun sa verb na yon, kundi nandun sa object ng pagsampalataya natin. Nasa object ng faith natin yung mahalaga. Kung nakasalalay po ang kaligtasan mo sa mga ginawa mo at hindi kay Kristo at sa mga gawa niya, hindi ka pa rin maliligtas. The one who believes in the Son has eternal life. The one who rejects the Son will not see life, but God's wrath remains on him. Kaya nga yung mga tumalikod po sa Panginoon, yung mga tinatawag na apostate, ligtas ba? Hindi po. Bakit? Kasi nasa state sila ng unbelief. Maaaring malinaw po sa mga nagpasimulang gumamit ng slogan na ito yung ibig sabihin ng OSAS. Pero hindi na po yan ganun ka-clear kahit para dun sa mga nagsasabing naniniwala sila dito sa panahon natin. Ang madalas lang po na naiisip ng iba pagdating sa salitang saved dun sa OSAS ay yung justification or yung moment na binigay na sa isang sumampalataya yung buhay na walang hanggan, yung karapatan na maging anak ng Diyos at yung hatol na not guilty. Kaso, yung present and future aspect ng salvation ay hindi nila naiisip. He saved us not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. Ito po yung aspect ng kaligtasan ng mga sumasampalataya na sinabi ni Pablo na wala na tayo sa paghatol. For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ito naman po yung aspect ng kaligtasan natin mula sa pagkahulog sa kasalanan. Actually, kung atras po tayo ng 10 verses, sabi po ni Paul, He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus. Sa Jude 24, mababasa din po natin ang ginagawang ito ng Panginoon. Ang sabi po, Now, all glory to God who is able to keep you from falling away and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. Much more then, because we have now been declared righteous by His blood, we will be saved through Him from God's wrath. Ito pong last ay tumutukoy sa mangyayari sa future, kung saan lahat ng na-justify dahil sa dugo ni Kristo ay hindi dadanas ng puot ng Diyos. Although kasama po ang present at future salvation sa eternal security ng believer, hindi po yan naiisip ng maraming naniniwala sa OSAS ngayon. Ito po ang isa pang problema.
Pag binabasa na po yung mga warning passages sa scriptures gaya po sa Hebrews 6 at saka 10, iniisip po ng iba, That's not for me. hindi naman applicable sa akin yan kasi nanalangin ako ng sinner's prayer. Kaya kahit nabubuhay ako sa immorality, kahit di ako naniniwala ngayon kay Kristo, at kahit di ko siya sinusunod, di naman ako mapapahamak. Pero pag binasa po natin ang scriptures, hindi ganito ang makikita natin. Ang isang tunay na believer, nagagamit niya ang warning passages para ma-check ang buhay niya at mas magkaroon siya ng assurance sa kanyang kaligtasan. Pero tandaan niyo po ito, magkaiba po ang eternal security at saka assurance of salvation. Ang eternal security, objective po yan at nakasalalay sa Diyos. Hindi po sa pakiramdam natin. Pag sinabi niyang walang mapapahamak sa mga tupa niya, wala po talagang mapapahamak. Ang assurance of salvation naman ay subjective at nakasalalay po sa nararamdaman ng isang mananampalataya. Batay po sa kanyang maturity, batay sa pagkakakilala niya sa Panginoon. So yung isang tunay na mananampalataya, may eternal security yan kahit wala po siyang assurance of salvation. Kahit hindi niya masyadong sigurado kung ligtas ba siya o hindi, kung tunay na sumampalataya po siya sa Panginoon, tinitiyak ng salita ng Diyos at tinitiyak ng Diyos mismo na siya ay ligtas. Pero ano po ang sinabi ni Peter kung paano magkakaroon ng kasiguraduhan ng assurance? Therefore, brothers and sisters, make every effort to be sure of your calling and election, for by doing this, you will never stumble into sin. Ang tinutukoy po ni Peter na dapat gawin para maging sure tayo sa kaligtasan natin, para maging sure tayo dun sa calling and election natin, ay mababasa dun sa verses 5 to 7. Yung faith daw natin, dagdagan natin ng kabutihang asal, tapos dagdagan natin ng kaalaman, tapos pagpipigil sa sarili, tapos pagtitiis, and then kabanalan, tapos pag-ibig sa mga kapatid, sa Panginoon, at sa dulo ay pag-ibig para sa lahat. Pansinin niyo po ulit ng mabuti kung bakit gagawin yan. Hindi po para maligtas, kundi para maging confident o sigurado o sure tayo dun sa calling and election natin. Para maging confident o sigurado tayo na iniligtas nga tayo ng Panginoon. Si Pablo, hindi niya po sinabing huwag niyong pagdudahan ng kaligtasan niyo. Instead, ang sinabi po niya sa mga taga-Korinto, suriin ninyo ang inyong mga sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi niyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Napakaganda din po ng paalala niya kay Timothy. Ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy 2:19, ganoon pa man nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya at dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya ay sa Panginoon. Hindi niya po sinabing alam ng Panginoon kung sino ang tunay na ligtas, kaya huwag kang mag-alala sa pamumuhay mo. Hindi niya sinabing kahit ano, sige, pwede mong gawin. Total, once saved, always saved. Ang sabi niya, kung sinasabi mong sa Panginoon ka, lumayo ka sa kasamaan. Kahit si James, binigyang diin niya po na mapapatunayan natin ang faith natin sa pamamagitan ng mga gawa natin. Meron po akong video tungkol dito. Sana po panoorin nyo. And last, pero definitely not the least, ang Panginoong Hesus mismo. Matapos po siyang magsalita tungkol sa truth na hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, nag-conclude siya sa pamamagitan ng isang kwento tungkol sa wise and foolish builders. Ang description po ng Panginoon dun sa wise, nakikinig at sumusunod sa kanya. Yung foolish naman, nakikinig din pero hindi sumusunod sa kanya. At gaya po ng nabanggit ko na kanina, yung mga tupa na safe sa kamay ng anak at ng ama ay nakikinig at sumusunod sa Panginoong Hesus. Ito po ang mga katotohanan mula sa Biblia. Ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay ligtas. Naligtas po sila hindi dahil sa pagsunod nila sa Panginoon, kundi dahil sa Siya ang sinampalatayanan nila. Dahil lang po yan sa biyaya at sa pananampalataya. At itong mga tupang ito, hindi lang nakikinig sa Kanya, kundi nakikitaan din ng pagsunod. Pero hindi po sila perpekto. Gaya ng sinabi ni Juan, nagkakasala din sila. Hindi po sila ine-encourage magkasala, pero kung magkasala man sila, sagot sila ng Panginoong Hesus. Kung sinasabi po nating sumasampalataya tayo sa Panginoon, na mga anak tayo ng Diyos dahil sa pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus,
Ito po ang dapat mangyari. Ang sabi ni Peter, "And remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. So you must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents." So naniniwala ba ako sa eternal security? Siyempre. Naniniwala po ba akong hindi mapapahamak ang mga tupa ni Kristo? Oo naman. Ang pagliligtas ba ni Kristo ay tungkol lang sa justification o pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi po. Ang osas ba, malinaw na naipapakita ang mga katotohanan na yan? Hindi. Mas okay po ang sinabi ng ibang mga tagapagturo na once in Christ, forever saved. O kaya once in Christ, surely saved. Dahil ang confidence po ng isang tunay na ligtas ay wala sa prayer, wala sa date na nakasulat sa Bibles natin, wala po sa pagtugon natin sa altar call, wala din dun sa taong nag-share sa atin ng gospel. Ang confidence po natin ay nasa buhay na tagapagligtas na kayang iligtas at ingatan ang lahat ng tupa niya. May kilala ka bang nagsasabing Kristiyano siya pero hindi makita ang pruweba sa buhay niya? Send mo to sa kanya. Subscribe for more content.